For today's vlog, kung nakikita nyo naman sa thumbnail and title ng aking video, bakit nga ba nahack ang isang account at paano ka makakaiwas nito? Keep on watching kung gusto mong malaman kung paano ka makakaiwas sa mga hack and para mo protektahan ang iyong account. Una, phishing. Ito ay isang uri ng scam na ginagawa ng isang hacker. Gumagawa sila ng mga fake login page katulad ng isang login page. So, papadalahin ka ng hacker ng isang link sa ating mga Gmail, bank account at iba pa. At paniniwalaan ka nila na kailangan mo ito pindutin at buksan. And once na nabuksan mo itong link na to, mapupunta ka sa isang fake account. So, katulad ito ng mga Facebook, Gmail, Google, bank account at iba pang account. So, kapag nakapag-login ka doon at nilagay mo yung mga credentials mo gaya ng username at password sa fake login page at magpapadala ito sa email ng hackers. Dahil dito, nagagamit ng hackers ang ating credential gaya ng username at password para madali na sa kanila buksan ang ating account. Maraming tao ang nahack sa ganitong paraan dahil mahirap malaman kung ito ay isang fake login page dahil katulad ito ng isang login page. Paano natin maiiwasan ng phishing? Kung nakatanggap ng email or text mula sa hindi kilalang sender, huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi nito. Alamin mabuti kung ito ay totoo. Iwasan din buksan ang link na natanggap kung hindi ito galing sa totoong login page. Sakaling naman mabuksan ang link, huwag basta-basta mag-login at ilagay ang inyong credential gaya ng username at password. Pangalawa, key logging. Ang key logging ay isang paraan ng pagkuha ng information na hindi nalalaman ng biktima. Gumagamit ang isang hacker ng isang keylogger software para makolek at makuha ang information ng isang tao. Ang keylogger ay isang hardware na nagre-record ng lahat ng information na tinatype or ini-encode ng isang tao sa kanyang device, computer man o cellphone. Kadalasan, natadownload natin ito na hindi natin napapansin dahil ito ay isang uri ng malware. Ang iba naman ay pinapadala sa email or naka-attach sa mga link na pinapadala sa mga social media sites natin. Sa oras na makapasok ang keylogger sa ating device, pwede na niya ito i-record ang lahat ng information na tinatype or ini-encode ng tao sa kanyang device tulad ng text, message, email, username, password. Ang mga information na nakuha ng keylogger software ay ipapadala sa hacker. Ay siya naman gagamitin para buksan ang account. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili para sa mga keyloggers? Gumamit ng antivirus software, siguraduhin natin na ka-enable updated ang ating antivirus para ma-detect ito at bago pa makuha ang ating mga information. Siguraduhin din na updated ang ating operating system sa ating computer at mga smartphone. Pangatlo, brute force attack. Ang brute force attack ay isang method na sinusubukan nila ng isang hacker ang ating password. Ang paraan na ito ay isang trial and error na proseso na gumagamit sila ng software or command upang subukan na ulaan ang ating mga password. Ang paraan na ito ay dati pang ginagawa pero effective pa rin ito hanggang sa ngayon dahil sinusubukan ng hacker ulaan ang mga possible combination password gamit ang command at software. Nakadepende ito sa dami at haba ng combination ng password. Mas maikli at simple ang password, mas madali sa mga hackers na ito ay hack. Ang proseso na ito ay inaabot ng segundo or minuto at ang iba naman ay buwan at taon depende sa dali ng combination ng password. Paano makaiwasan ng brute force attack? Para maiwasan ito, gumamit ng password na hindi agad mawalaan. Gumamit ng password na may small letter, capital letters, number at symbols. Siguraduhin din na mahaba ang inyong password. Advisable ay maximum 12 characters ng password. Huwag gumamit ng isang password sa magkakaibang account. Ugaliin din mag-change password every 3 months or 6 months. Pang-apat, mobile banking trojans. Sa panahon ngayon, madami na gumagamit ng mobile banking applications. Mas madali at mas mabilis ito gamitin. Kaya napaka-convenience para sa mga online banking transactions. Ang isang bank account ay maglalabas ng official application upang dito natin login, i-check ang ating account at makagawa ng mga transaction. Ang mobile banking trojan sa isang malware na ginagawa ng mga hackers. Ang application na ito ay isang fake application na katulad ng mobile banking app. Ginagaya nila ang interface sa totoong mobile app, pati na ang mga picture nito upang lokohin ng users. Kapag na-download at na-install ang fake mobile app na ito sa ating mobile phone at i-login ang ating bank account, sigurado makukuha ng hacker ang information ng ating bank account. Kabilang lang dito ang user at password at iba pang transaction details. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa mga mobile banking trojans? Siguraduhin na ka-enable ang SMS notification para sa ating mobile banking application dahil makakatanggap tayo ng text message kapag may nangyari transaction mula sa ating bank account. Download lamang ng mga application mula sa official stores tulad ng Google Play Stores at Apple Play Stores. Panglima, SIM swapping. Ang SIM swapping ay isang strategy ng hacker upang makuha at magnakaw ng ating phone number. Bakit kailangan nila makuha ang ating phone number? Ang isang security features ng account upang ito hindi basta-basta mabuksan ng hacker ay ang two-factor authentication or ang OTP, one-time password. Ang two-factor authentication at OTP ay isang security level kung saan meron ipapadalang code via text message sa ating phone number upang ma-verify ang pag-login sa ating account. Ito ang dahilan kaya gusto ng mga hacker, scammer na makuha ang ating phone number. Meron silang strategy ang mga scammer upang makakuha at magpanggap kapaniwala ang mga biktima na kukunan nila ng SIM card. Halimbawa na lang ito, magpapanggap sila isang telecom agent, mag-o-offer ng promo or network upgrade kapalit ng SIM card. Ang isang modus na ginagawa nila ay tinatawagan ng mga scammer ang ating mobile carrier at nagpapanggap sila na tayo at sinasabing nawala or nasira ang ating SIM card.
Pagkatapos, hihilingin nila sa customer service na i-active ang isang bagong SIM card na hawak nila at ililink ang dating phone number sa bagong SIM card na hawak nila. Sa ganitong paraan, tatanggap na ng hacker ang mga text at tawag na dapat para sa'yo. So, paano tayo makakaiwas dito? Huwag natin i-share ang mga private information katulad ng pangalan, address, mobile number, email address, at password. Ang mga information na ito ay kadalasan nilalagay natin sa ating social media account at naka-private. Ang mga information na ito ay ginagamit ng mga hackers upang makagawa ng SIM swapping scam. Huwag mag-post ng screenshot ng mga bill or billing statement or resibo ng pagkakuhaan ng inyong mga information. Iwasan ang pag-open ng link mula sa untrusted sources. Ang SIM swapping ay kadalasan ginagawa kasama ang phishing. Gumagamit ng strong password at magpalit ng password kada 3 months at 6 months. For today's vlog, and kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe and click mo yung bell para updated ka sa mga video pa na i-upload ko. And see you on next vlog!